Kung meron po kayong konting malunggay, isama nyo po dito sa ulam na gagawin natin. Kumukulo po yung tubig. Asin, kapag ka po ito ino-order ko sa restaurant, medyo may kamahalan. So, konti lang naman ang marikado. So, gagawin ko na lang po sa bahay. Pakulo natin sandali ha. Lumambot-lambot po. Sandali lang po ito. O, tignan nyo. Mga 2 minuto lang po. Kakauking ko na ha. Ilalagay ko po sa isang malukong. Ang gagawin ko, pipigain ko po yung repolyo. Malamig na po ito, may konti pang tubig pero pipigain ko pa. Ang gagawin ko po ay ganito tadtarin nyo po, hiwain nyo ng talagang maninipis, yung maliliit. Pipigain ko pa ng pipigain para po talaga mawala yung tubig. May malunggay po kayo, malunggay po ang gamitin nyo. Spinach po ito dahil mura po ang spinach dito. Mainit-init pa itong tubig na pinagpakuluan po ng repolyo. Ilalagay ko muna ng konti rito nang lumambot-lambot po yung ating mga dahon. Pipigain ko rin. Yung pong ating spinach, yung ating pinigang repolyo na pinakuluan ng 2 minutes. Konting asin po. At saka paminta. Carrots, meron. May nabibiling ganito sa Amerika. Sibuyas na mura. Sesame oil po. Kalahating tasang harina. 4 na itlog po ang ilalagay ko. Hipon po ang ilalagay. Frozen pa itong hipon. Hindi ko na ilalagay. Kung gusto nyo maglagay ng tuna, nasa sa inyo na po yun, O kaya po'y tokwa. Tokwa na dinurog. Ang ating tinapa. Naluto ko na po ito. Naprito ko na. Sabi ko dati pag bumibili dito ng tinapang bangus na boneless in a package, 5 ang nakalagay. Hindi naman po pwedeng gamitin lahat at kakaunti lang kami sa bahay. Kaya ginagawa ko, tinatanggal ko po yung laman. Pagkatapos, ayan, inuutik-utik ko. So ngayon, may ulam na naman tayo. Kinakailangan pong mainit ang mantika at sapat. Bago po natin ilagay itong ating, ang tawag po dito ay egg puyong sa Chinese. Sa kung mura repolyo po ang pangunahing sangkap nyo kahit na walang protein, walang tokwa, walang isda. Basta may kasamang itlog at nilaga nyo sandali yung repolyo para po lumambot-lambot ng konti. Isang beses ko lang pong ibabaliktad after mga 3 minutes para maluto rin yung kabila ulit. Mga 7 minuto ko pong nilutot, malalaki itong ating Chinese torta. Tatanggalin ko na po sa kawali at patutuluin natin yung mantika at hindi po natin kinakailangan yon. Malinis ang mantikang ginamit ko. Isang beses ko pa lang po ginamit yan. Iluluto ko po yung second batch, hindi ko na ipakikita sa inyo, pareho din naman po yun. Yung sarsa naman ang harapin natin, ito po yung 3 tasa ng tubig. Lagyan na po natin ng oyster sauce. Damihan nyo para matamis maalat. Ang toyo naman po siguro ay 3 kutsarang toyo. Ito po yung 2 kutsara lang. Adjust na lang natin mamaya. Lagyan nyo ng konting sesame oil. 1 kutsara po. At saka po pamintang durog. Habang hinihintay natin kumulo, hindi po pwedeng walang cornstarch. Konting tubig, tapos po yung cornstarch. Nakita nyo, 2 malalaking kutsara po ang ilalagay ko parang mag-aalmirol. At ngayong kumukulo na, haluin po natin sandali ito. At ngayong kumukulo na po yung ating sabaw, nakita nyo, ilalagay na po natin ang ating pampalapot. Haluin nyo po sandali. Nakikita nyo po, ang gandang tingnan na, malapot-lapot na. Papatayin ko na po yung apoy at tuloy po ang halo natin. Pag umu-order po sa restaurant, hindi nila isasama kaagad yung sarsa, syempre. At magkakalasog-lasog yung iyong egg puyong, katulad nito. Ang 3 piraso po $15.95 o $17.95 yung binibili ko dito sa amin Kung tutuusin naman napakamura ng Ricardo. Saka po natin ilagay yung sarsa. O di po ba? Kayo na po dumiskarte. Ano bang protein ang pwede nyong ilagay din sa ginagawa natin? Kung tuna, tinapa, tokwa, shrimp, kung ano man kaya nyo ng bulsa nyo, yun ang gawin nyo. Ang mahalaga po, yung mga gulay na ginawa natin yun naman po kay wari ko, i-afford na afford nyo. Ito po ang ating egg fuyong. Bukas po ulit, si Ron Bilaro.